Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Tila linaglag na nga ng tuluyan ni Escudero Dayurior itong si Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin makikita na mismong nasa paligid na ni Kuting ng Norte ang naglalaglag nga sa kanya dahil nga sa kabalbalan na kanyang ginagawa ay hindi na nga masikmura ng maraming netizen, lalong-lalo na ang kanyang mga kabaro. Dito nga natin makikita na talagang wala na nga ba talagang pag-asang bumangon ang bansa natin sa pamumuno ni Kuting ng Norte na ito. Banat ng maraming netizen na sana ay bumaba na ito, mag-resign na ito para na tuluyan na umasenso ang bansa natin. Dito nga natin makikita na magkakagera pa yata sa bansang Pilipinas dahil nga sa pamumuno ni Kuting ng Norte na ito. Dito natin mapapansin na kung nagkakataon na magkakagera ang bansang Pilipinas ay madali lamang itong makatakas. Ngunit kawawa na naman ang mga kababayang nating Pinoy na madadamay nga sa giyera na ito dahil nga sa kabulukan ni Kuting ng Norte na ito na tila walang kabayag-bayag at talagang wala na itong tapang kung di sumunod at maging tuta at maging alipin na lamang ng pera, lalong-lalo na si Lisa Smugs at Tambalslos dahil pinapaikot na ang ulo. Kaya naman talagang kung tutuusin ay nagiging wala ng kwenta ang pamumuno niya dahil wala nga itong tapang at walang paninindigan at hindi pa nakikialam sa problema ng bansang Pilipinas. Ang mahalaga kasi sa kanya ay makakulimbat ng kaban ng bayan at may balik ang kayamanan daw na ninakaw noon nila sa pamilya nila. Well mga kaibigan, para sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Apat na abogado bawat claim. Bakit po namin ginagawa? Para pong sa Supreme Court, sa Court of Appeal, sa RTC. Talagang masusi po ang pagtitingin. Hindi po pwede tayong magbigay ng kahit piso na hindi po dumaan sa proseso. So, abogado na naman po, no? Clarificatory hearing. After po niyan, nagsabi po yung lahat ng claimant natin, uupo po yan under oath at ang kanyang witnesses. Tatanungin po natin, kayo ba talaga itong tao na ito? Asan po yung primary ID ninyo? Kayo po ba ay si ganito? Saan po kayo nakatira? Cross-examination. Tatlong nakaupo po na justices, ang level, no? Na kino-cross-examine po yung claimant. At pagka po satisfied po yung court o yung division na ito pong claimant ay totoo, ituturo pa po niya sa mapa. Meron pong binigay ang NAMRIA, maraming salamat po sa NAMRIA, na mapa ng before and after the siege. Meron din po kaming Google Earth before the siege. Meron din po kaming NAMRIA map, government map, na kung saan minapa po nila yung ating Marawi Ground Zero. At hindi po makakapagsinungaling yung pong sinong claimant dahil kapag hindi po niya naituro, fake claim po. Eh sino naman pong claimant na hindi niya alam yung bahay niya? So marami po kami nahuhuli. Hindi na lang po namin siya pinapahiya at dinidiscuss po namin yan sa board na at the end of our adjudication, sometime in 2027, all of this will be referred to the prosecutorial service for filing fake claim, falsification. Marami po rin kami nahuhuli. Pero hindi po namin unahin yan kasi ang unahin po namin magbayad. So, sa ano na po, sa patapos. So, yun po, binabalaan po namin yung gusto mag-fake claim sa amin na meron pong karampatang prosecution at pagkakulong kapag po kayo ay nag-pursue. Dahil marami pong abogado ang miyembro ng board, 5 po kami, at nasa 30 po ang abogado na namin ngayon. So, deliberation after that, pagkatapos po namin gawin yon in division, sasabihin po nung 3, kumbinsido kaming 3 na ito ay talagang eligible claimant, ay ibibigay na po namin yan sa NBank. Para sa Supreme Court, may NBank. Siyam po ang titingin na naman. Ay, 6. Kasi 3 tinignan na. Yung 6 na po yun, may mga abogado rin po sila. Tigda 2, 3. Titingnan na naman nila yung nirecommend po namin na approval. Pagka sinabi po ng board NBank, viva voce po ang deliberation, kasi hindi na po namin kaya yung
mano-mano na magpapatawag pa ng hearing. Ang ginawa po natin para mabilis para sa Supreme Court, viva voce, siyam na uupo, pero a week before that, naka-endorse na po sa kanila for approval ng board and bank itong mga babayaran. At sasabihin po ng bawat isang membro, uulitin na naman doon, no? Sa deliberation and bank, titingnan na naman yung ginawa na nung division. Ibig sabihin, rerepasuhin, i-review. Titingnan na naman nung 6. Kung totoo ba itong sinasabi nung 3. Kita niyo po yung level layers ng ingat po namin. Kaya hindi po basta-basta po itong aming ginagawa. Yung 6, titingnan naman po niya, papakita na naman yung mapa, asaan dito yung tinuro ng ating claimant. Ituturo po yan ng engineer namin. At tapos, pag konbinsido po yung board, tama, ito nga. Ano ang sukat ng bahay? Ilang square meter? Hanggang po sa pinaka 0.005. Tinitingnan pa po namin. Ganyan po kasusi dahil meron po kaming 2 magaling na board member na engineer na sila po ay 30 years na po sa practice. So hindi po sila basta-basta lang masasabi na ito, tama, mali. Magaling po yung aming board kasi ang composition po, may mga engineer, may judges po dyan, may mga lawyers, meron ding doctors, no? At saka mga educators and CPA. After po na sabihin ng board, tama, ito yung sukat, iyan na po ang award, decision. So magkakaroon na po ng decision. Yung pinakamataas po namin nabigyan ng award, 27.2 million sa hospital. 27.2. Nabigyan na po namin sila. Siya po yung nagtestimonya na hindi niya makapaniwala sa panaginip niya na mababayaran siya. At agad, hindi matagal. Yun po. Ano yung 27.2 million na hospital? Structure lang po yun, ha? Wala Structure pa po yung laman. Ilang story? Hindi ko po, nandun po sa records namin. Pero Thank you. yung pong 27.2, sinasabi po, wala pa po dun yung laman. Ang laman po nun, nasa deferred pa po yon dahil hindi pa po kami nakakome up ng formula para sa mga hospital kung magkano kapag ganitong story at saka ganitong square meter. Thank you. So pagkatapos po natin i-deliberate, ipopost po natin yan at ipapublish po sa newspaper. Meron po tayong 30 days kahit sino man sa atin na mag-oppose kasi in rem po ito. Ibig sabihin, it binds the whole world. Yun po yung sa batas. Real property right po ay in rem proceeding. So kapag hindi mo pinablish yan, hindi yan binding sa mundo. Hindi binding yan kanino. Kahit 30 days nag-lapse, hindi yan final and executory. Kaya po pinapublish natin yan at yan din po nakasad sa RA 11696 na sinasabi na you have to publish it after 30 days. Kung wag lang nag-oppose, pwede na po siyang bayaran. So hinihintay pa po namin yung 30 days period para mag-lapse, para mabayaran po natin. So sa kasalukuyan po, yung progress natin, ito na po yung heart ng aming proseso, no? Pinakita ko na po sa buong Pilipinas na yan po ang dinadaanan ng bawat 14,000 po na claim. So after po niyan, ito po yung aming accomplishment na actual. Nasa 263 po yung death claim. Sa kasalukuyan po, dahil po sa mandato nyo sa amin noong September, na unahin ng death claim, nasa 100 na po nabayaran namin, 30 million na po na million pesos. Bawat isa po dyan na binigyan po namin ay ang laki po ng pasalamat sa board. Dahil sabi nila, napaka-timely po na nakuha nila yung ayuda na yon na 350,000 each dahil po sa hirap ng buhay po ngayon. So, meron po tayong 8,000 na multiple claim, meron po tayong 5,500 na property claim, meron po tayong 188 na purely structural. So, total po natin ngayon, as of April 13, 13,949. Ganyan po karami yung nag-file sa atin. Dahil matindi rin po yung ginawa nating IEC campaign. So yung assessed po natin, yung natapos na 932, ang nakaraffle po at pending ay 766. So sa division and bank, ito po yon, naka-breakdown na rin po. Sa 19 po na nag-appeal, 15 po dyan yung sa death claim. 4 lang po sa structural. At yung 4, disapprove po yung isa dyan. Isa lang po ang nag-question na FMB. Ibig sabihin po, lahat po nung in-award namin na debt na structural claim, wala pong nag-question ng fair market value. Isa lang po. Yan po yung sinasabi natin na
Sa dami po nung nag-file at nagpasalamat, isa lang po yung nag-question ng fair market value. Dahil ang sabi sa amin, naiintindihan namin ang proseso ng board dahil po na-undergo po nila yung adjudication. Ibig sabihin po, yung naka-undergo po ng proseso from start to finish, naintindihan po nila. So nagpapasalamat sila dahil sa wakas nakuha na nila yung kanilang award. So ito po yung aming approved na claim. Nasa 175 po. Ito po, 418,257,948 pesos and 94 centavos. Ang debt claim po natin ay nasa 111, 38,850,000. Tapos total po ay 286, 457,107,948 pesos and 94 centavos. Ibig sabihin po, as of today, nasa 457 million na po ang aming naaprubahan at bibigyan ng award. Mabilis na po kami yan. Kasi nagsimula lang po kami February 5. So May lang po ngayon, May 22, May 21, nasa 457 million na po kami. So ibig sabihin po, At the rate you are going, sa tingin nyo by 2028, granting walang funding issue. Purely processing lang. Tapos natin to. yung By po sasabihin 2028. ko sa inyo, sir, kasi may kolatilya po yan sa susunod na kasi Thank you. ito po, so out of 457, nasa 128 na po yung aktualan po, na binigyan natin ng award, tapos yung parating na po yung remaining dyan, 457 minus 100, ito po. So ito po yung actual na nabigay na namin last week, ng May 17, 175,266. Yung pong kaninang 457, yan po yung hanggang itong pong buwan ng June. Estimate po, ngayong May 21, yun na po yung award namin na bibigyan pa. Pero yung actual na nabigyan, 175 na po. Yung difference lang po niyan, yun yung makakatanggap pa lang po. Kasi ni-request po natin yan sa DBM. Ganito po para po maliwanagan po ng lahat. Ang Marawi compensation po walang hawak kahit 5 duling po na pondo. Para po alam nung lahat. Kasi akala po nila, nasa amin po yung pera. Wala po, mga mahal na senador at kongresista. Nasa DBM po yan. Ang nangyayari po, kaya po ako very passionate dito ngayon kasi grabe po yung nangyari sa social media, no? Parang akala po nila naubos na daw namin yung pera at wala na raw pong natira. At kaya po daw may depreciation para kami daw po yung kumuha. Hindi po yun nangyari, mahal na senador. Kasi po ang DBM po, sa kanila po yung pera. Nasa hawak po ng DBM ang pondo at ang nangyayari po ay billing system. Ibig sabihin, billing, parang po ganito po yan. Bawat isang awardee, isang award, ibibigay po namin sa DBM through a special budget request. Ipapa-attach po ng DBM ang resolution, ang decision, lahat certified copy. Pagkatapos po, after 2 to 3 weeks ng vetting ng DBM, saka lang po ibababa sa amin. Naka-name pa po yung NCA dun sa taong bibigyan. Pero so far, wala kayong problema sa DBM. So far po, Once sir, mabilis. pinalin nyo, okay, release. Opo, sir. So wala hindi, pong hindi problem. pala issue yung Opo. kanino naka-deposit yung pera. Opo, kasi Ilang? clarification lang po kasi sir, akala po ng mga tao po ay hawak po namin yung pondo. Wala po sa amin yung pondo, sir. Ang nangyayari po, pagkatapos po namin ng award, ibibill po namin ng DBM through a special budget request. Okay. Nandoon po naka-attach lahat ng awardees na na-post na po, na-publish na. Yun Mr. po. Chair, pag dina-download ang pera, kaninong account? Sa MCB, pero may NCA na nandoon yung pangalan ng bawat isang tao hanggang... Mag-withdraw nun yung claimant or yung MCB ang mag-withdraw sa kaibigay sa claimant? Pwede pong withdraw. Kasi cheque po nasa pangalan hanggang last centavo po ng claimant. Masayang-masaya po ako bilang chairperson na hindi po kami binigyan ng malaking trabaho ng DBM na maging accountable sa napakalaking pera. Dahil yun din po yung arrangement na ni-request ko na hindi po kami hahawak. Pero sinong nag-i-issue ng cheque? Kami po, pero yung NCA po, So nakapangalan. NCA, nakapangalan yung Yes. claimant pero ang mag-issue ng cheque Opo. is Pero MCB. yung cheque po, nakapangalan din hanggang last, sakto pong duplicate nung NCA.
ikokopyahin po yun. Hindi po pwedeng mag-iba. Kasi pag in-audit ka, may special audit po tayo sa 2025, dapat po match po lahat yun. Bawat claimant may sariling NCA na nirelease ang DBM? Isa pong batch yan. Batch by batch. By week by po batch. tayo nagpo-post. So, Thank you. lahat po yun nakadetalyado po. Hanggang last name, pati po yung amount. At yan din po yung arrangement na hiningi na po namin para madali lang po kami magtrabaho. Hindi na po namin po problemahin kung nasaan yung pondo. Sa kanila na po. Basta Pare. what is important is wala kang problema sa DBM. Okay. So Release po, nila. okay po. Wala kami problem. Pag may problema ka, tawagan ko kagad si Secretary Mina ngayon. Wala. Okay lang. Wala po. Okay. Hindi naman po. Thank you. Sige po, sir. Please continue. Yes, sir. Ini-clarify ko lang, ini-emphasize ko lang po yun para lang at least po maging kampante po sa atin yung taong bayan na wala po kaming hawak na pondo. Hindi po kami yung nagmamanage ng pondo. Nasa taas po yun. So what do you think of that kind of situation? Is that disadvantageous or advantageous in your part as the board? Advantageous po sa amin sa board. Mapalayo kayo sa kaso, di ba? Opo. Thank you. Hindi po Very good, namin very po good. problemahin na i-explain dahil bawat special budget request, bawat NCA, bawat LDDAP, match na match po doon sa award. So, yung DBM po, meron din po silang discretion, hindi ibaba pag hindi certified at hindi Pasalamat tayo sa DBM. Opo. Thank you. Let me just a follow-up question. So ibig sabihin, yung pondo talaga hindi nyo pinanghahawakan Hindi per po. se. Opo, ang sa amin Okay, lang po upon yung operations namin. After the adjudication, pag i-award na, we request sa para klaro saka ibababa, bababa ng DBM. And then hindi namin mababayaran yung kung hindi nag-lapse yung 30 days. Okay, sige. Na walang reklamo po. Okay. Kailangan po wala pong mag-oppose. Dahil pag nag-oppose po, hindi namin po babayaran. Mm-mm. Hindi Yun po. na-download ng DBM yung pera. Yung pong pera nando doon kasi syempre naka-appeal po, nandun lang po siya. Mm. Tapos meron pong lapsing. So kung hindi makuha after magla-lapse po 'di ba every quarter nagla-lapse, babalik na naman. I-revert mo. nyo yung fund. I-report, halimbawa. oo. Okay. So meron pong mechanism po tayo diyan na ang DBM po kasi ngayon very systematic po sila. Kapag hindi nagamit yung pondo, nagla-lapse po. Okay. Babalik. Okay. So kung may nag-oppose, yung po, so far naman po, yung pong mga awardees natin, sila po talaga yung may-ari. So nakukuha po nila. Pero walang instance where may nag-oppose tapos na-revert yung... Wala pa po pondo? so Wala. far. Hindi pa po natin yan na-encounter. Ang meron lang po tayo appeal. Hindi po nila kinuha kasi nag-appeal sila. So yun po. Continue. Opa, Okay ka bear lang? with me lang po kasi ito po talagang Sige, sige. pinaghirapan po natin for so many months po na nag-start po tayo ng ating compensation. So ano po ba yung legal basis ng monetary compensation? Na-mention na po kanina yung fair market value or the replacement cost or repair cost, whichever is lower. Lower po. Nung po sigurong ginawa yung batas, RA 11696, nilagay po yung fair market value. So, ng mga kongresista. In fact, nung isa po sa atin na hearing, tinanong po ako ng isang kongresista. Senate yan Senate. Yes. Hindi, meron. Doon tayo. Fair market value, alam ko, nasa Senate version siya. Hindi sa Congress Okay, version. sige po. It I stand came out in corrected. the BICAM. It came out in the BICAM report. I was not... Just for the record, para ma-explain ni Senator Bato mamaya. Sige Kaya po. fair daw ang gusto ni Senator Bato. Ayun. Opo. Maraming salamat po para sa clarificatory. Senate version daw po. Okay po. Opo. So, in fact, tinanong po ng isang kongresista sa amin nung for very maiden po ng Marawi Rehabilitation sa Congress na isang kongresista, lady congresswoman, na sabi niya, "Oh, are you using the fair market value and the depreciation because it is there in the law, fair market value." Nung time na po 'yon, hindi po ako makasagot kasi hindi pa po kakaupo lang po namin. Hindi pa po kami tapos sa aming mga IRR at public consultation. So hindi ko po talaga siya masagot nung time na 'yon. So ngayon ko na po naintindihan lahat ng tanong niya, ito po pala yung sagot. Darating po pala yung time na maintindihan na po na ito pala yung tinatanong niya. So fair Pero market, so far, tingin mo, your opinion, okay yan? Yung fair market value na yan? sa amin O- po. Sa'yo? Sa amin po sa... As far as the board is concerned, hindi okay po. kayo dyan? Sa batas po yan. Hindi po ako nagsabi. Kaya nga. Oo, Are you sinusunod lang po satisfied namin yung with that batas. particular provision of the law? Or kailangan din tanggalin?
tanungin kita, you're the board. Naramdaman mo kung anong dapat. Based on your actual experience. Yes. And, Kung ako po, sa puso ko po, Oh. hindi po ako mambabatas or ako lang po isang, Yeah, you're the implementer of the law. opo. Malaman natin yung effectivity or effectiveness ng batas doon sa implementor. Kayo nag-implementa ng batas, kaya tinatanong namin kayo, kami gumagawa ng batas, kung okay ba yan. Kung hindi okay, sabihan nyo kami. Para for the benefit of everybody. Opo. Anong maging comment? Huwag ka matakot na mag-aalit yung mga senador na gumawa ng batas na yan. Atin is kaya tayo mahiring dito para malaman natin ngayon. Una po, Ano, tingin mo? kailangan ko po sabihin na ang ginagastos, ang pambayad po natin ay taxpayers money. Lahat po na meron po ang Marawi Compensation Board ay galing po yan sa taxes. Opo. So, maingat po tayo sa ganito po, bayan. Kakamay, no? With due respect to my co-chair, ano yung recommendation mo na lang? Should we retain that provision in the law or should we revisit and amend? Based on your experience. Kasi sabi mo kanina, there were questions asked of you when you just assumed the office, you didn't know the question at the time. But now you have experienced complaints, etc. What is now your recommendation? Should we retain the fair market value or should we revisit and then probably find another ways in order to make your job a lot easier and for other claimants also to be satisfied with whatever amount that they will be receiving? We have to answer the question first legally because we adopted this provision. We interpreted and applied it in accordance with our legal knowledge. No, we cannot just do away with what we know about the law kasi mga lawyers po kami. If I may, ang issue kasi ng compensation both legal pati humanitarian Iano ko lang yon kasi the mere na compensation yung ginamit kasi nasa context ng human rights. And at the same time kasi hindi naman natin inaasahan tong pangyayari. Never in our imagination or even sino sa Marawi na gusto nilang mangyari yung pangyayaring ito. In fact, naging malaking debate yung paggamit ng word na compensation. Kaya tinanong namin yon. Ako naintindihan ko bakit tinanong ni Chair Bato ni Zia, especially Zia, because he is from Marawi. Based sa experience natin, sa encounters natin, ng mga victims, ano yung common sentiments na pwede nyong i-articulate. Ako ay understandably, talagang kung ikaw gamitin mo talagang legal premise kasi yun na yung batas ngayon Pero yung point, yung batas pwedeng amendahan in the context ng humanitarian kung hindi siya responsive doon sa needs ng mga victims. Di ba? Yun yung point namin as mambabatas. Your honors, we are very much constrained to answer considering that we have pending cases before us today. We have 14,000 still to adjudicate, and the wisdom and the decision on the propriety of doing away with the law, especially doing away with FMB in the law, rests in the province of the legislators. We understand because you're a cannot- quasi-judicial. That would affect and preemptively, it might preempt your future decisions, diba? Kasi you're a Yung quasi-judicial. sir, Yes, we understand. Pero, we are Okay. currently deciding on 14,000 cases pending before us. so maybe Kakamay, no? Maybe Chair Damdaman Latif. Maybe after, kung po pwede, if you are not comfortable, because I understand your position, you're the chair of a quasi-judicial body, and whatever you will say here or as a response to our questions may preempt the adjudication of your future cases. So, kung pwedeng mag-request na lang kami mamaya ng mga kasama ko. Kung pwede, i-written mo na lang or sabihin mo lang sa akin off the record, sa amin off the record, para at least mapaganda natin yung smooth yung ninyo. Tama nga yung sinabi ni Congressman Mujib, kailangan natin medyo adjust din dun sa yung victims kasi may ang natin compensation is actually a form of justice diba? So baka pwede mo sa amin sabihin mamaya if you're not comfortable responding to our questions. Yes, Your Honor, we
this representation would like to state for the record that I was very, very happy that this oversight committee hearing happened today, because I was really afraid for what will happen to the CSO's clamor. I want this honorable body to decide on their fate, kasi it's not for us to decide, but it is with your hands that rest yung kanilang future. So kami po kasi implementer, so our Very quick na executive session para freely makapagsalita si chairman. Tayo lang din, quick lang para makuha lang namin yung saloobin mo, yung damdamin mo, because we cannot second guess. We cannot second guess your stand. So we have to get it straight from you through executive session. Huwag ka mag-alala. Kami lang makakaalam yan. Thank you. Your Honors, the Yes. board and bank is here also. The board and bank. So you want them to join? Yes, yes, O Your Honor. lahat ng Yes, Your Honor. board, members ng board. So that Mag-usap they tayo. will also have a stake on this matter. So I request my colleagues here na hintayin natin pag mag-usap tayo sandali. Para makalabas siya ng kanyang totoong saloobin. Pero Thank you. would you Chair, if I may, Mr. Chair, siguro mamaya after Chair May Sara, pakinggan natin lahat para objectively makapag-decide yung joint committee. Yes, sir. Thank you so much, Your Honor, for that. I believe that that was the most wise thing to do, considering the very, very high clamor for of the Marawi residents and the Marawi siege victim to really look and revisit the law. Talaga pong nakikisa po ako nila sa kanila po talaga na dapat po talagang mapakinggan po sila today. So, bakit po namin inadapt yung sinasabi po natin na FMB? Dahil nasa batas po yun. If I may proceed, sir. Sorry po. Please go ahead. Please Opo. continue. So, if I may proceed. Ang inadapt po namin na ordinansa ay yung Ordinance Number 2 Series of 2021 na schedule na fair market value ng Lanao del Sur. Bakit po? For 6 months po na nagkaroon po kami ng masusing diskusyon, mainit na diskusyon. Ano ba talaga yung FMB? Saan yan kukunin? Sino ang may karapatan na mag-legislate ng FMB? Ang FMB ba ay legislate ng MCB o merong tagapag-legislate niyan? Meron po pala yung Local Government Code, inaatasan po ang Sangguniang Panlalawigan o di kaya Sangguniang Panlungsod mag-legislate po ng FMB. Sila po pala ang may karapatan sa batas na mag-legislate. So dahil dun po, tiningnan po namin ano ang pinaka-available na FMB na mas just at equitable at fair po sa ating mga IDP. So inadapt ang yes, kasi FMB kanina, Mr. Chair, kanina kasi na-mention na yung ginagamit yung basis for the fair market value is yung adopted na resolution FN ng fair market value ng Sangguniang Panlalawigan, no? Tama ho ba? Tama. At gusto ko lang tanungin, ibig sabihin, may basis kayo either to adopt or to use as a basis yung fair market value ng Sangguniang or the City Council, no? Nais ko lang pong tanungin, meron po bang nag-adapt na rin po ba ng resolution ang City Council? Kasi I think yung ordinance ang City Council dun sa at least meron ba silang version of a fair market value? Meron po sila. Meron po. Tiningnan po namin maigi yung between the fair market value po ng city kasi doon po yung Marawi Siege, no, yung ating MAA at other affected area. Nandun po yung kanilang fair market value. Nag-adapt po sila 2011 po. May diferensya Opo. between sa Sangguniang Panlalawigan at saka doon sa City Council? Opo. Magkaiba version? Hindi po namin inadapt yung Marawi na city ordinance dahil po 2011. Papakita ko po sa inyo kung bakit. Okay. Ito po. Thank you. Ang inadapt po namin yung Provincial Ordinance Number 2, 2021 po. Ito po yung explanation, sorry po. So sa Ordinance Number 2 po ng probinsya, na naka-date po siya 2021, kung titingnan nyo po, doon po sa single dwelling, ibig sabihin po, yung single dwelling po, sa 4C
two family dwelling na lang po tayo. Sorry po. Tingnan niyo po yung screen. Nasa 4C po, ito po yung pure concrete na two family dwelling. Ibig sabihin ang nakatira po doon ay isa or more na pamilya. At least 2 pamilya. Kasi po sa atin po, usually po talaga marami pong nakatira sa isang bahay, 2 family. Nasa 19,200 Excuse po. me, Chairman. Pwede po kami mabigyan? May hard Yes, copy kayo yes niyan? sir, yes sir. We will give you. Paki-distribute dito sa members ng Opo. committee para we can go along with your Bibigay discussion. po. Yes, sir. Ano ko lang po, emphasize ko lang po. 4C lang. Sa 4C po, type of building, ibig sabihin, concrete po yan. Dito nga natin makikita na talagang wala na ngang pag-asa ang bansa natin sa pamumuno nga ni Kuting ng Norte. Ngunit dito nga natin makikita na talagang linaglag na nga si Kuting ng Norte na ito at talagang mapaparusahan at talagang makukulong kung mapapatunayan na may sala ito. Ngunit ang problema, tatanggapin kaya at kakampihan ng Korte Suprema ang mga ebidensya na ipapasa? While kung kayong tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.